Mauna na umaga po sa bawat isa. Amen. Sa kabila ng bagyo, ulan na hinarap natin, hindi tayo nagpatinan. Amen. Ibinigay pa rin natin yung oras at panahon natin sa Panginoon. Kaya po dahil sa mga desisyon na inyong ginawa, na unahin ng Diyos, bago ang lahat, ang Diyos po ay natutulong. Amen. Nagagalang ang Panginoon sa mga desisyon ginagawa natin kapag inuuna natin ang Panginoon sa ating buhay. Walang bagyo, walang ulan, naaharap sa atin. Ang mahalaga, mag-list natin ang Panginoon ngayon umaga. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Woo! Thank you, Lord. Madalas, iniisip natin na kapag umuulan, masarap matulog, masarap magmuni-muni, magkape, tumingin, tumanaw, mag-selfie. No? Pero, hindi nanaig yung laman, kundi nanaig ang Espiritu na sumamba sa ating Panginoon. Saan nila ang manalangin? Panginoon, patuloy po akong lumalapit sa trono ng Panginoon. Inaangin ang aking kakulangan. Inaangin ang aking pagkakamali. Inaangin ang aking pagkakasal. Patawarin po ninyo ako kung nasa nagunan ng Panginoon. At hayaan ko, Panginoon, na igawan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, itong pagkakamali. O Diyos, muli, ako po'y tatayo sa iyong harapan at sa harapan ng mga kagawa. Hindi po ako marapat lang dahil marumi po ang aking labi, marumi po ang aking isip. Ako rin mo ugasan na banal ng tulog ang aking buong pagkatama upang maging karapat-dapat tumayo tumindig sa harapan ko sa harapan ng mga kagawa. Salamat sa iyong Panginoon. Panginoon, wala akong alam na kahit ano. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang maglagay sa aking isip, sa aking puso, sa aking bibig, ang mga salitang nais mong iparating sa bawat isang puso namin. May pahayag ko yung salita with simplicity and clarity. Mas malinaw, mas maliwanag, ang mga salitang aking tiyahayag na nilagay mo sa aking puso. Salamat po, Panginoon. Pag-minister po kayo sa mga isa, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Talampalan ka natin ng Panginoon yan. Praise God! So, umaga ito, gusto ko lang mapunta ng kalinya. Kasi, dahil mamaya, after ito, kahit umuulan yan, itutuloy natin. Sabi tulad ng aking sinabi, walang makakahadlang sa dakilang layunin ng Diyos. Mangyayari ang dapat mangyari. Amen. Kaya gusto natin itong talakayin sapagkat maunawaan natin bakit natin ito gagawin. Amen ba? Bakit pa ito ginagawa ng simbahan? No. Kaya natin ito bubuksan para maunawaan natin kung ano yung pinapasok natin. Amen ba? So sa pagdito, yan po itatalakayin natin about water baptism. Ang water baptism po, ito po ay command mula sa Panginoon. Utos po yan. Kasama yan sa kanyang mandato na lahat ng tao kailangan mabaptize ng tubig. No? Sabi ng iba, Pastor, alimbawa, kahit ba di ba ako mabaptize, di ba ako ligtas? Ligtas ka na. Kahit di ka mabaptize. But the point is, kung bakit kailangan nating dumaan sa water baptism, papaliwanag natin mamaya. Bakit? Amen ba yun? Okay, sabi po ng Bible, Matthew 28:19, ordinansa ng Panginoon mula sa bibig ng Diyos, kinuman niya kanyang mga anak, kanyang mga disciple, patungkol po sa mga bagay na ito. Sabi niya, kaya tumayo kayo, gamitin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So kung tayo po ngayon ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, request sa atin na tayo ay pabautismo. Ano po? Kasi sabi niya dito, sabi niya, kaya tumayo kayo, bumili yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So makikita natin, after ng repentance,
repentance, magsisisi, nagsuko na tayo ng buhay sa Panginoon, ang sunod po ng repentance, baptism, water, inulubog. Kaya po sa ibang mga churches, no, lalo na kay Reinhard Bonnke, no, kung kilala niyo si Reinhard Bonnke, at saka yung ibang mga man of God, at I think ang CCF yata gumagawa din dun eh. Yung bang after nilang tumanggap sa Panginoon, no, meron silang bathtub sa likod. After nila tinanggap, bathtub yun, tatanggapin mo po, gusto mo masunod sa kalooban ng opo, ibabaptize nila doon sa likod pa lang. Nakahanda na yun, tao rin nakahanda na lahat na kanya gagawin doon. So, meron pong ginagawa ganun. Kaya lang sa atin kasi wala tayong bathtub. Pangalawa, iniipon muna natin, tsaka natin ginagawa. But the point is, after ng repentance natin, automatically, ibaptize mo na siya. Amen. Yun ho yung ano ng Biblia. No? Ang mga kwento niya, si kwentong Yunok, kilala yung Yunok na nakasakay sa karwahe, tapos hindi niya maintindihan yung Book of Isaiah, tapos nakita niya si Felipe, binabasa niya parang aklat ng Isaiah. No? Pinaliwanag ni Felipe doon sa Yunok. Alam niyo yung kwento? Hindi pa nabasa? O yung kwento ko. Habang pinabasa niya nga, pinaliwanag, in-explain sa kanya yung mga bagay na after no, naiintindihan ngayon, nung Yunok ko na yun, yung sinasabi ni Felipe. Then maya-maya sabi ng Yunok ko, ayun, may tubig, pwede na ba mag-contest na? Pwede. Pinag-test on the spot, itong si Yunok ko. Amen. So, after ng repentance, baptism ang sunod. No, so, ano sabi ng ano ang kahulugan o anong bakit kailangan tayong i-baptize? Water baptism is your funeral service. Pag sinabing funeral service, anong ibig sabihin yan? Ipapakain mo na yung old carnal nature mo. Huwag mo nang gagawin yung dati mong ginagawa. Yan ho ay paglilibing ng iyong pangit mabuhay. Nakuha ko, kung bakit natin ito inilulubog. Nakita niyo yung naka-illustration niya, nilubog siya. Tanda yan na iniiwan ko na yung dati kong buhay. Kaya ang water baptism, hindi ito membership. Ang water baptism, ito ay tawag nito, ito ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Na ibig sabihin, iiwan ko na yung dating buhay na meron ako. Kung dati tayong palamura, iiwan na natin yun. Puno-puno tayo ng bisyo, iiwan na natin yun. No? Kaya tayo nagpa-water baptize. Amen. Ito yung funeral service mo. Yung dating Robert, nung nilubog, patay na yun. May bago na akong pangalan ngayon. Kaya meron din mga, ano lang naman, mga salita lang na minsan napapansin mo, bakit pinakalitan ng Panginoon yung pangalan? Si Abraham. Amen. Naging Abraham. Diba? Si Jacob, naging Isaac. Si Sarai, naging Sarah. Si Saulo, naging Pablo. Nakuha nyo? No? Dahil sinusod kaya tayo, kumbaga, kapag tayo na water baptized, kumbaga, merong paglilibing na ginagawa sa atin. Iniiwan na natin yung dating buhay natin. Kung dati tayo ay laman ng mga patay-sindi, no? Wala na yun. Patay na yun. Amen. Kaya huwag mo nang buhayin ang bangkay. Sabi nga ng pelikula, no? Huwag mo buhayin yung bangkay, patay na yun. Kaya kapag yung tao na bulagin, tapos nasasalita na kung ano ang lumalabas sa kanya, hindi ba ang baho? Nakuha nyo? Sabi nga ng mga salitang kanto, salitang narinig natin puso ngayon, mga pasmara ng bibig mo. Mga ganun, ano? Kasi hindi mga lumalabas na hindi maganda. Pero kapag tayo ay nabaptize, no, iniiwan na natin, dililipin na natin yung dating buhay na meron ka. At sinusunod mo na yung kalooban ng Panginoon. Ano sabi ng salita ng Diyos? Romans chapter 6, verse 3 and 4. Hindi ba ninyo
na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay binautismuhan din ng kanyang kamatayan? Ito yung tingnan natin, verse 4. Sabi niya, sa makatuwid, tayo namatay na at nalibing kasama niya sa pamamagitan ng alinaw, ng bautismo. So sa makatuwid pala, yung bautismo, ito yung funeral service natin. Kumbaga, tayo namatay, nilibing kasama ng Panginoon siya binautismuhan. Kasama sa pamamagitan, sabi nito, kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. So tayo po ay, ito ho yung sign na iiwan ko na yung dating buhay ko at susunod na ako sa kalooban ng Panginoon. Tama po, kaya tayo nagkakaroon na tinatawag na water baptism. Ito yung pangalawa. Madali lang naman to kasi maya-maya alis na tayo eh. Pupunta na tayo kung saan tayo pumunta, i-baptize natin yung kapatid. No, kahit isa lang yan, dalawa lang yan, tatlo lang yan, ang mahalaga. No, ang mandato ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay. Pangalawa, ano yung water baptism? Water baptism is releasing ourselves to the bondage of the enemy. May mga Kristiyano na Kristiyano na sila, and yet hindi pa rin sila, parang ang buhay nila, hindi sila victorious. Bakit? Kasi ayaw ng mga demonyo, itong taong na born again, itong taong nagsuko ng buhay, itong taong nagsisi, ayaw ng mga demonyo na magbalik loob sa Diyos. So gagawin na itong mga demonyo ito, hahabulin siya para ibalik sa dati. Kaya yung Kristiyano, kung minsan, dahil hindi siya nagkaroon ng baptism, ng water baptism, hindi na nakita yung kapangyarihan ng water baptism, kaya paulit-ulit yung kanyang ginagawa. Merong demons na patuloy sa hinihila. Merong demons na laging kumakabit sa kanya. Kaya merong katagang salita ganito, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kasi nga, pinipilit kang hatakin ng diablong ito na huwag kang paglingkod sa Diyos na nanayin sa iyo yung laman para mabasag yan at maputol yan ang pamamaraan niya ay basagin sa kapangyarihan ng bautismo. Akala natin pero kapangyarihan ng bautismo, meron po. Tingnan natin. Mabilis na po ito. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 and 2. Pansinin ninyo, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. Panahon po ni Moses. Sabi niya, noong panahon ni Moses, silang lahat ay nililiman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moses. Gusto ko kayong dalhin sa kwento niya doon sa Old Testament. Kasi sabi niyan, panahon ni Moses. So yun po yung panahon na kung saan nasa wilderness po sila, lalakad po sila doon sa dagat tambo. Alam niyo yung kwento niyan? Hindi ko nilalagay dito, mahaba eh. Ikwento ko na lang ako. Si Moses is the typology of the Lord Jesus Christ. Amen ba? Si Moses ang typology ng Panginoon. Ang mga Israelita ay typology ng mga Christians. Ikaw yun, ako yun, tayo yun. Tayo typology. Yung Egypt, ang Egypt ay typology ng Kingdom of Darkness. Alam natin no? Yung kwento ng Telemanes, pinahihirapan ang mga Israelita. Tama ba? So, anong ginawa ng Panginoon kay Moses? Pinadala si Moses doon sa Egypt para palayain doon sa Egypt. Tama ba yun? Amen. So, si Moses, the typology of the Lord Jesus Christ. Tapos, yung Israel, typology ng mga Kristiyano. Ikaw yun, tayo yun. At ang Egypt is the typology of Kingdom of Darkness na siya nagpapahirap sa mga Israelita. Tama. Alam natin yung kwento. Sabi ni Moses, palayain mo ang aking mga tao. Sabi niya gano'n, palayain mo. Ayaw, di ba? Lalong pinahirapan. So, ginawa ngayon, eto na. Bumagsak yung iba't ibang klaseng sumpa. The 10 curse.
bumagsak sa kanila. Ang pinakahuli, yung mamatay na yung mga panganay na mga Egyptian. Doon na pinayagang maglakbay ang mga Israel. After na naglakbay sila, ang sabi ng mga Egyptian forces, aba, hindi tayo papayag yan. Wala na tayong alipin. Kailangan silang pabalikin. Remember, pinalaya na sila ni Moses. Ama, umalis na sila. Naglakbay na sila. Pansinin po ninyo, pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen. Nung tinanggap na natin, nung sumunod na tayo sa Panginoon, pinalaya na tayo ng Panginoon. Habang tayo naglalakad dito, wilderness, marami kang masusuntungan kaya ito pang kampo ng kalaban. Pabalikin natin, wala nang alipin. Hindi ba hinahabol sila? Napanood niyo po yun? Hinahabol sila. So, nung hinahabol sila, wala silang ibang magagawa kundi dagat ng tampo. Itong dagat, walang way. Alam niyo, sabi ko nga, pipilitin kang habulin ng demonyo ito para alipinin ka ulit. Kaya maraming mga Kristiyano, hanggang ngayon, alipin pa rin. Alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, alipin ng pagsisinungaling, alipin ng kung ano, hindi ka makawala, pilit ka hinahabol. Gusto mo lang kumawala, hindi ka makawala. So ganun po yung trabaho ng mga Egyptian forces na ito, the kingdom of darkness. Ganyan po sila gusto gawin sa atin. To all the way, para masempre tayo doon sa first of the enemy, ang pamamaraan ng Diyos, tubig. Nakuha niyo po, tubig. Sabi ng wala dyan, nandito yung wala silang pupunta dito, nandito kalaban, at nandoon yung tubig. Wala na silang gusto. Sabi ng Panginoon, kay Moses, ituro mo yung tungkol mo sa tubig, kaya nahati. Pag-picture niyo po, yung gusto kong sabihin, matatapos na po ako, pangalawa na to, tatlo na tapos na ako. So, nakita po ninyo, doon sa kwento, habang po sila ay dumadaan doon, nakita nyo, doon, kung napanood po ninyo yung Ten Commandments, doon sa pelikula, nakita niyo yung ulap na sumusubay pa sila nasa gitna siya. Kung napanood niyo po yun, kaya nasabi niya dito, pasinin ninyo, lahat ay nililiman ng ulap. Lahat. Yung ulap is the symbol of the presence of God. Is the symbol of the Holy Spirit. Amen. Kaya habang sila ay nandoon, nasa gitna nila, yung cloud is the symbol of the presence of God, is the symbol of the Holy Spirit, nandun sila, lumalakad sila. Hanggang sa makarating sila doon. Ngayon, nung nakalampas na sila doon sa dagat, nalampasan na nila po yun, ibig sabihin, nakaahon na sila sa dagat. Ano sabi ng Panginoon kay Moses? Moses, ituro mo muli yung tungkol mo para bumalik. Habang hinahabol sila ngayon ng mga Egyptian forces, napanood nyo? No? Biglang bumalik. Anong nangyari sa mga Egyptian forces? Nalunod, namatay, at di na sila inanipin muli at nanatili sila malay. Amen? That is the power of the water baptism. Pinapatay o pinalalaya tayo ng diablo sa mga bagay na umaalipin sa atin. Kaya in our personal experience, nakita na dalawang mata, narinig ng aking mga tenga sa bayan, binabaptize yung tao, habang binabaptize sa bayan, nag-speaking in tongues. In the name of Jesus, I baptize you in the name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag-ahon, nagsasalita ng iba't ibang wika. Pag-ahon, tumatalon. May mga experience naman na kung saan habang binabaptize, biglang hindi mo na ayaw magpapaptize. Nakakapanin niyo yun? So, sa mga Facebook nyo, YouTube nyo, napanood nyo na yan. In my personal experience, nakita ng dalawang mata, talaga naman ang demonyo. Ayaw. Dahil alam nila, wala nang kontrol ang demonyo sa kanila kapag nandun na sa tubig. Meron isang witchcraft na po nung tumanggap, talagang nagpawala. Ayan. Nung nailubog na, bilang, what happened?
And that is the power of water baptism. To totally set free yung mga bagay na kumukontrol sa atin. Ito ho yung magpapalaya sa atin. Kaya sabi dito sa verse 2, sabi nila, sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa tagat. Pakuha niyo, nabautismuhan sila sa ulap at sa tagat. The same. While sila baptized, sabayan niyo ng Espiritu ng Panginoon. O even nga, ng Espiritu ng Diyos, kinakasihan sila ng Espiritu ng Diyos. Amen? So, yun po yung kapangyarihan ng water baptism. Ako sa pinapalaya tayo doon sa kontrol ng demonyo. Na ito ang hindi nila naiintindihan ng marami. Akala nila kapag nabautismuhan ka na doon ka na forever. Hindi po. Kapag ikaw ay nabautismuhan ka in the body of Christ. Amen. Hindi mo rin nabautismuhan ka sa life ka na. Hindi. Kahit saan ka pumunta ng church, kapag ikay naiintindihan mo, naunawaan mo, itong mga katagang ito, baptize ka na forever. Ngayon, hindi mo ito naiintindihan, kung kailangan mo ulit pa-baptize, pwede. Kasi alam mo, sa sarili mo, merong kumukontrol sa'yo na hindi mo makontrol, controllable. Nakuha mo ninyo. The only way para mag-deliver tayo doon sa kumukontrol, humahatak sa atin, pabalik sa dating buhay na meron tayo, the only way, the solution, you need to baptize for water. Nakita naman natin ang kwento, amen. Namatay, marami sa kanila ang mga Egyptian forces at nandoon pa. Kaya mapapasin ninyo, ang mga Israelita, after ng bagaman, marami silang hinarap na mga problema at pagsubok sa kanilang paglalakbay. Nakita natin, lagi silang nagtatagumpay. Bakit? Kasi sinasamahan sila ng Diyos. Amen. Pangatlo, at dito na rin ako magtatapos. Ano water baptism? Water baptism is the resurrection to a new life. Ito na yung bagong buhay. Tulad na nga kasi sinabi kanina, no? Namatay na yung dating Robert. Bagong Robert na yun. Patay na yun. Wala na yun. Kaya sabi ko nga, pinapalitan na ng Panginoon yung pangalan mo. Na dati yung pangalan mo, pag narinig pa lang yung pangalan mo, naku, saramo ni Pastor. Ayan, manutang na yan. Naku, saramo ni Pastor, marami na yan, marami na yan. Naku, saramo ni Pastor, naku, Jesus, magaganan niya kapamo yan. Ang daramdaman na nila yun. But now, pag narinig na yung pangalan mo, ay, tabukan na yan. Blessing. Naku, ano? Kasi nga, meron ng bagong pagkatao ang buhay na meron ka. Nakuha nyo? Bago na. Meron na, yung pangalan mo na dati na inaayaw mo nila. Ngayon, hallelujah, kung baga tinatanggap na nila, binireka na nila sa kanilang kahanap. Bakit? Kasi may bago na nangyari sa buhay mo. Amen? Yung lumalabas sa bibig mo, na dati na walang kwenta, puro basura, ngayon ang lumalabas sa bibig mo, ay pagpapala sa mga taong nangangailangan ito. Amen? Kasi nga, bago. May bago ka ng pagkatao. May bago ng kakaibang experience na yan sa buhay natin. Kaya tuloy natin, sabi ng Biblia, Romans 4, sa makatwid, tayo namatay na at nilibing kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Kaya nga po, ang born again experience hindi religion. Ang born again experience is experience. Kusang nawawala. Hindi mo ito gawa-gawa. Talagang nawawala. Bakit ko nasabi yun? Lagi paulit-ulit yung aking mga testimonya. Yung aking testimonya, paulit-ulit, kusang nawala. Hindi talaga. Pinilit ko siya ibalik, pero iba. Nag-iba yung panlasa.
nag-iba yung pananamit, nag-iba yung pananaw, nag-iba yung kaisipan, nag-iba yung gusto. Totoo eh. Kaya hindi siya kwentong barbero. Totoo siya. Experience siya, nagbabago talaga. Kaya never kang babalik sa pinagmulan mo. Kasi dito mo na-experience ang tunay na pagbabago. Tunay na buhay na hinahanap natin. Kaya sabi dito, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Kaya alam ng mga tao, kapag ikaw ay Kristiyano na, meron silang nakikita sa iyo ng pagbabago. Amen. Ang pagbabago hindi yan gawa-gawa. Ang pagbabago tunay na pagbabago. Di dahil sa mabait ka lang, dahil nasa loob ka ng church. Kahit nasa labas ka ng church, mapupuna at mapupuna yan. Meron akong mga ina-apply na trabaho before, no? Kapag ako nag-a-apply, yung bang, alam yung mga tao na judgmental, no? Yung nakita ka pa lang nila, parang iba na tingin sa'yo. Pero kapag ikikristyano na, ma-identify nila eh. Sabi niya, mukhang ano ka eh. Sabi niya, maganda ka ba? Agad din, nalalaman nila. Kasi nga, hindi mo na lang, hindi mo na maintindihan. Kasi siguro, dahil sa pananalita mo, dahil sa pananagit mo, dahil sa kilos mo, mayroon silang napuna. At din ang sign ng tunay na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo ng bautismuhan, hindi lamang natin pinapatay yung ating dating buhay, pinapalaya natin ang ating sarili mula sa gawa ng Diablo at nakakapunta tayo ng panibagong buhay. Amen. Ito yung pagsunod mo, na tatalikuran mo na yung mga dati at susundin mo na yung kalooban ng Panginoon. Mga 2 verses na lang po. Ano ibig sabihin ng water baptism? Definition. Sabi lang, from the Greek word baptize, which come from bapto. O ibig sabihin, to dip, to plug under, to immerse. Ibig sabihin po niya, ang salitang bautismo ay nagmula sa salitang Grego, na ibig sabihin ay bapto, ibig sabihin ilubog. Ilubog. To dip, to plug under, to immerse. Ilubog ang ibig sabihin lang po yan. Hindi ho yan mo isikin na ginagawa ng iba. Na yung mga bata, hindi po sila binabautismuhan. Akala nila yung bata binabautismuhan tawag nila doon. Hindi po. No? Biniwiskan lang. O yan, baptize ka na. O yan, Kristiyano ka na. Hindi po. Ang baptism kailangan ilubog. Ilubog. Kaya nilulubog natin yung mga tao. Kaya sabi ko nga, kahit hindi swimming pool, kahit lang yan ay drum, pwede nang ilubog ang isang tao. Kaya gagawin natin yung pastor doon, bibili mo yung aking drum. Para yung mga gusto dyan, oo, sige. Sabi, patawarin ninyo ako. Alam niyo, itong kwento na ito, alam niyo na eh. Pero magkukwento pa rin ako. For the sake lang ng ating, meron isang, ang pangalan niya ay, pangalan niya Daniel. At sa gabi, Daniela. Sa gabi, Daniela. Sa umaga, Daniel. No. Ngayon, tawag dito, ginawa ng tatay niya, gusto niya maging Daniel. Sa gabi, nagiging Daniela siya eh. So, ginawa ng tatay niya, no? Kumuha ng malaking balde. Nilubog. Sabi ng tatay niya, ano ka ba, Daniel? Lalaki ka ba o babae? Nilubog. Paglubog na ganyan, nilubog. Mahon yung ginahon ng anak na si Daniel. Sabi niya, ngayon Daniel, ano ka ba, lalaki o babae? Sabi niya, babae po. Sabi niya, hindi, lalong nagagalit ng tatay. Nilubog ulit. Paglubog na ganyan, tinasali. Ano ka talaga? Babae ka o lalaki? Sabi ni Daniel, babae po. Sa sobrang inis ng tatay, kasi talagang pili-pili niya, babae siya eh. Nilubog sa tubig. Ang lubog sa tubig na ganyan. Tinatagal, talaga nakakala mo, pisik ng pisik, biglang inahon. Ngayon, mami ka na. Babae ka ba lalaki? Alam yung sagot ni Daniel? Alam yung ano? Sabi niya, si Rema.
Hindi na mabago, lalong lumala. But the point is, gusto ko lamang kung makita, kailangan natin ilubog. Ilubog natin yung tumatawag sa yung paglulubog. Kapag ito yung dinulubog, tulad ng ating pinaliwanag, pinapatay na natin yung old carnal nature natin. Sabi po ng baptism, gaano ito kahalaga, ang baptism ng Panginoon, binubuksan ko ang bintana ng langit. Naniniwala ka ba ron? Last verse, at gusto ko pong isipin ninyo sa inyong puso, keep it in your heart and believe in this word. There is power in baptism. Maniwala ka na ang kapangyarihan ng Panginoon once na pinutulong sa puso mo, may experience mo tatlong bagay na ito. Ano yun? Last verse. Sabi dito, Matthew chapter 3, verse 16 and 17. Noong ang Panginoon ay binawis mo ng tubig, may tatlong nangyari. Ano ba nangyari? Matthew 3, 16, 17. Nang mabautismuhan si Jesus. Nakita po ninyo. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Ano muna? Amen. Amen. Kapag tayo pinautismuhan, pag-ahon natin, the window of heaven is open. Alam niyo ba, pagbukas yan, blessing will come. Blessing will overtake you. Opportunity will go with you. The people of God will be you. Amen. Bukas ang langit eh. Nabuksan. Akala natin, minsan walang nangyayari, tandaan natin. No? Hindi man natin nakikita in the physical world, but in the spiritual world, meron pong effect yan. And then, kaya kapag ko kayo binautismuhan sa tubig, pag-ahon nyo, automatic, binubuksan ng Diyos ang pinto. Amen! Ng langit. Woo! Kaya nga pagbukas yan, malinaw ang direktang nakakatawag sa kanya. Yung blessing, open. Anong kailangan mo sa iyo? Waka lang yan. Hindi ka sarado, bukas ko. Naku nga po. Pangalawa na mapapasin natin. At nakita ni Jesus, ano tayo pangalawa? Ang Espiritu ng Diyos ay bumababang parang isang kalapati na akala natin walang kapangyarihan ng baptism. Hindi natin alam, ang Holy Spirit ang mag-empower sa iyo. The Holy Spirit will empower you. Bakit? Kasi alam niya na matindi yung haharapin mong laban. Kaya ang Holy Spirit ang magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay para ikaw ay magtagumpay bilang isang Kristiyano. Amen! Hindi mo manahibigan ng kanyang salita, but the Holy Spirit, bubuksan niya yung pangunawa, bubuksan niya yung mga mata, bubuksan ang iyong puso, bubuksan ang mga bagay-bagay para maintindihan mo ang lakad ng isang Kristiyano. Amen! Gagabayan ka ng banal na Espiritu ng Diyos sa iyong paglakad. Nandiyan siya. Dahil itong laman na ito, patuloy po mangingibabaw na mangingibabaw. Ngunit sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos, tutulungan kayo to defeat our old carnal nature. Amen? Kaya sabi niya na, isang kalapati na tumapos. Ibig sabihin, power ka. Amen? Kaya after mo mag-baptize, meron something within, ewan ko lang, kung sino naka-experience na eh. Something within the fire in your heart. No? May kakaiba. Bakit? Kasi ini-empower ka ng Holy Spirit. Yung mga barkada ko before. No? Eh, dati kami mga gamot, iniinom namin yan eh. Ginamit ko yung mga barkada ko, binigyan ako, sabi ko. Bakit? Kasi meron na nag-urge sa puso mo. Yung Holy Spirit na nangigibabaw. Yung Holy Spirit sa iyo para patayin yung flesh na yun. Ini-empower ka para tawag ito, papatagumpayan mo all the carnal nature, all the works of the devil. Ini-empower ka ng Holy Spirit para magtagumpay.
sa lakad natin bilang mga Kristiyano. Amen. Kaya mapapansin natin sa buhay ng Panginoon, lahat ng kanyang ginawa, lahat yun ang tagumpay. Tinip siya. Amen. Sabi po ng Bible, kung nabasa niyo na yun, tinukso ang Panginoong Jesus sa lahat ng bagay. Ewan ko lang kung nabasa niyo na yun. Tinukso ang Panginoong Jesus sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, isipin mo na lang kung ano yung struggle mo ngayon. Isipin mo, kasama ba sa lahat? Kung tinetin ka ng Diablo na gawin itong bagay ito, tinetin ang ating Panginoon. Nakuha nyo? Ano ba mga struggle na meron ka? Na tinetin ka ng enemy? Naranasan din yan ng Panginoon. Kaya naintindihan niya yung struggle mo. Kaya sabi niya, hindi ako aalis dito hanggang hindi dumarating yan. Kasi yan ang makakatulong sa iyo para magtagumpay. Kaya pagbagsak ng Panginoon doon sa Book of Acts, chapter 1, verse 8, sabi niya, but you shall receive power when the Holy Ghost come upon you. Diba? Naging patamang sila. Tumayo si Pedro sa maraming mga tao, 5,000 na born again. 5,000 na o 3,000 na born again. Very bold. Kaya yung isang Kristiyano was very bold. Yes, I am born again. Very bold. Kasi ang Holy Spirit ang nag-empower sa iyo. Pangatlo, verse 17. Sabi niya dito, at sa tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinahulugan. Three things po nangyayari in the water baptism. No. Sabi nila, minamahal kong anak at lubos kong kinahulugan. When I please, nalulugod siya, natutuwa siya sa iyo. Amen. Kaya po ini-encourage natin ang bawat isa na kailangan natin gagawin ito para totally ma-set free tayo doon sa worst of the enemy. Hindi natin gagawin ito dahil focus lang sa atin, dahil ang sinabi lang sa atin. Ginagawa natin ito dahil gusto na natin sumunod totally 101% sa Panginoon. Amen. Kaya po mamaya, after po nito, ay pumunta tayo doon. 2, 3, ilang piraso man yan, iwawakan mag-explain natin sila. Amen. Kaya welcome to the body of Christ. Amen. Kapag po tayo ay ng Christ. So, ito lamang po ang nais kong iwan sa ating lahat. Para po maunawaan natin bakit natin ito gagawin. Hindi po ito parang parang tradition lang. Hindi po. Ito po yung utos mula sa ating po. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa unawa mo, Panginoon, sa amin, ang mga katagal nito kung bakit namin. I pray in Jesus' name. Pinihiling po namin kung ano po ang mga naranasan ng mga taong na bautismuhan, Panginoon, ng kapangyarihan. Lord God, gawin niyo nga rin po ito sa aking mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa mga nagsuko, nag-alay, ng kanilang buhay, at nais nilang sumunod sa kalooban mo. I pray in Jesus' name that the Holy Spirit, Lord God, manifest sa lugar na aming pupuntahan. In Jesus' name. Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, yung pool na aming pupuntahan, inigilig po namin, Panginoon, ang iyong mga anghel ay pumagay po sa lugar na yun, at ugasan mo ng banal mong dugo, anumang kasalanan, anumang nagpaparumi sa pool na yun, Panginoon, ugasan mo yun ang banal mong dugo, dakilang Diyos. Linisin mo yun ang kapangyarihan, dakilang Ama, at ang sinumang ilugog doon, Panginoon, makita nila ang lahat ng sinabi mo ayon sa iyong mga salita. Salamat po. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po salamat. Gawin po, Panginoon, ang tawanan po natin kung ano yung baptism.
Water